Naku po, non-stop pa rin ang mga sunog sa California. Pero ang tanong, ito ba'y parusa mula sa langit? Bunga ng kapabayaan? O epekto ng climate change? Alamin po natin ang buong kwento sa video na ito. Kaya huwag po bibitaw at siguraduhin po na tapusin ang buong video ito. Mga ka-curious, tumitindi po ang sunog sa Los Angeles, California. Ayon nga po sa mga ulat, nagsimula ito sa mga fireworks noong New Year's Eve na tumama sa tuyong damo. Pero hindi lang po iyan. Sinamahan pa po ng malakas na hangin at matitinding init. Kaya tuluyan talagang lumaki ang apoy. Nakakalungkot pong isipin pero nagkaroon po ng pagkukulang sa maintenance ng mga power lines na siya rin pong posibleng pinag-ugatan ng ilang sunog. Ang Santa Ana winds po mga ka-curious ay parang gasolina sa apoy dahil ang lakas po ng hangin ang nagpabilis po ng pagkalat ng sunog, lalo na po sa mga bundok at makikitid na lugar na parang chimney. Dagdag pa po dito, ang tuyong lupa at halaman dahil sa matagal na tagtuyot sa rehiyon, grabe po ay naging sanhi rin po ng paglawak pa at mabilisang pagkalat ng apoy. So talagang napakatindi po ang nangyaring ito sa California. So hindi po maikakaila ang epekto talaga ng climate change. Tumataas po ang temperatura, humahaba ang mga heat waves at tumitindi po ang tagtuyot. Sa California po naitala ang pinakamababang moisture level sa lupa at halamanan. Kaya kahit po na maliit na spark ay magiging napakalaking sunog na. Samantala po ka-curious, may bumabatikos sa liderato ni Los Angeles Mayor Karen Bass. Binawasan daw kasi ang budget ng Los Angeles Fire Department na mahigit po na $17 million nitong fiscal year. So ang resulta, kulang ang mga resources at tao para labanan ng ganitong kalaking kalamidad. So imagine niyo po, mula sa 3,500 na firefighters, ngayon lang sila nadagdagan ng reinforcement mula sa ibang estado at bansa. At sa gitna po ng lahat ng ito, may mga nagtatanong, may kaugnayan ba ito sa ginanap na Golden Globes Awards? Ang ilan po kasi ay nagkukomento na ito'y parusa raw ng Diyos dahil sa paglaganap ng kasalanan. Pero ang iba naman ay sinasabing bahagi lang ito ng natural na kalamidad. So ano po ba sa tingin niyo mga ka-curious ang nangyayaring ito sa California? Paki-comment po ang inyong pananaw sa ating comment section. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng sunog na sunod-sunod doon sa California? Parusa ba ito talaga sa kanila? O bunga ba ito ng kapabayaan o epekto ng tinatawag po natin na climate change? So paki-comment rin po ang inyong pananaw, ang inyong sagot sa ating comment section. At kung gusto niyo pong masundan pa ang kwento, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-turn on po notification bell para lagi po kayong updated. Sa harap po ng mga matitinding sunog at iba pang kalamidad na nararanasan sa mundo, mahalaga ang pagbalik sa mga aral po ng Biblia talaga. Ang mga salita po mula sa kasulutan ay nagbibigay po ng liwanag at gabay sa gitna po ng mga kaguluhan nito. Subukan po nating suriin ang ilang mga piling talata na nag-aalok talaga ng karunungan at inspirasyon. So, madalas po na tinatanong, ang nangyari ba sa Los Angeles ay isang parusa sa kanila o babala? Well, ito pong sinasabi sa Deuteronomy 28 verse 22. Parurusahan ka ng Panginoon ng salot, lagnat, pamamaga, matinding init, tagtuyot, hangin, at peste hanggang sa ikaw ay malipol. So, sa verse pong ito, ang talata pong ito ay bahagi ng tinatawag po natin na babala ng Diyos sa Israel kung saan po sila ay hindi sumunod sa kanyang mga utos. So, ipinapakita po rito ng mga kalamidad ay maaaring ituring na parusa din ng Diyos. Ngunit, ka-curious, maaari pong itong maging babala din. Okay? So, sa kasalukuyan nga po, may mas makabuluhang na pangyayari na maaari po nating tingnan bilang paalala upang tayo po ay magbalik loob at muling kilalanin po ang Diyos sa ating buhay. At ito nga pong nangyari dito sa California ay maaari talagang masabi natin na pag-anyaya ng Diyos sa atin upang magbago at iwan ang kasalanan. Kaya nakakatakot po na isipin na ang imaheng inilalarawan sa talata ay talagang masasabi natin na pagparusa or parusa sa kanila. Pero hindi po yan, hindi po yan talagang nilalayon ng mga pangyayaring ito. So maaaring isa rin to sa mga consequence ng mga ginawa po natin na pagkakamali sa kalikasan. Ngunit sa halip po na magdulot po ng takot, dapat po itong magsilbing paalala na ang ating mga pagkilos ay may kaukulang bunga talaga. Ang
ang pang-aabuso po natin sa kalikasan, ang hindi po pagrespeto sa batas ng Diyos at kawalan ng malasakit po sa ating kapwa ay magdudulot po ng epekto hindi lamang po sa individual, kundi pati na rin po sa buong lipunan. Kaya mahalaga po ang pagsusuri sa ating sarili at sa ating relasyon din sa Diyos. Now, ano nga ba ang ating mahalagang papel bilang isang mamamayan, bilang isang mananampalataya, bilang isang tao na namubuhay po sa mga bagay na inaasa sa atin ng Diyos? Ito pong sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 28, sinasabi dito, at sinabi ng Diyos, magkakaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Dito po, pinapaliwanag po sa atin ng Diyos na ang tao ay may responsibilidad talaga sa pangalagaan po ang kanyang nilikha. Ang pagiging tagapamahala po ng kalikasan ay isa pong banal na tungkulin na ibinigay talaga ng Diyos sa atin. Ngunit po sa kasamaang palad, ito po'y madalas na napapabayaan. Kaya ang kapabayaan po at pang-aabuso ay talagang nagre-resulta na ngayon sa pagkasira po ng ating kapaligiran na maaaring magdulot ng mga sakuna tulad po ng matinding sunog na ito. Kung kaya ka-curious, ang sunog po ay isang halimbawa din or madalas po na nagmumula sa kapabayaan talaga ng tao. Mga pagkaingin, hindi maayos na pagtatapon ng basura o maling paggamit po ng mga likas na yaman. Kaya ang tanong po dito, nagampanan ba natin ang ating tungkulin? Kung babalikan po natin ang talata, makikita po natin ang pagmamalasakit ng Diyos sa kanilang nilikha. Sa kanyang nilikha. At ang hamon po ay sumunod tayo sa kanyang layunin. Now, of course, hindi naman po natin tinatakot ang tao dito. Again, hindi po natin sinasabi na matakot rin kayo sa mga pangyayaring ito. Pero again, ito po'y nagpapakita din na may pag-asa sa kabila po ng mga kalamidad na ito. Kagaya nga po ng sinasabi sa aklat ni Propeta Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo, huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. So, ang Diyos po, ang ating lakas at pag-asa sa panahon po ng trahedya. Ang mga kalamidad po ay maaaring magdulot ng takot at walang katiyakan. Ngunit pong katiyakan ng presensya po ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. So kapansin-pansin po nasa kabila po ng mga negatibong balita na dulot po ng sunog, lindol at iba pang sakuna, maaari pa rin po tayong kumapit sa ating pananampalataya. At sa talata pong ito ay talagang nagbibigay po ng katiyakan na hindi po tayo nag-iisa. Mahalaga pong ipaalala sa ating sarili din na ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa pagbibigay po ng pag-asa. Ngunit ito po ay hindi lamang pananalig na walang gawa. Ito po ay pananalig na natutulak or nagtutulak sa isang tao na talagang kumilos, umaksyon. Now, ano po ba ang kahalagahan ng pagsasama-sama? Kagaya nga po na sinasabi ni San Pablo, Galatians chapter 6 verse 2, magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. At sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So dito nga po ang pagtutulungan sa panahon po ng sakuna ay hindi lamang po isang mabuting gawain, kundi dito po ay katuparan din ng kautusan ni Kristo. Ang bayanihan na bahagi po na kultura ng Pilipino ay isa pong konkretong halimbawa ng pagsama-sama upang maibsan ang hirap ng iba. So sa panahon pong ito ng kalamidad tulad po ng sunog na sumisira po sa ating tahanan, na of course napakaraming tahanan, nakikita po natin ang halaga din ng tinatawag natin na community. Ang relief operations, donation, at mga dasal na ibinibigay para po sa mga biktima ay patunay po na nagpapakita ng pagkakaisa. Ganyan pa man po, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Paano ba natin mas mapalalim ang ating mga pagtulong? Ang bayanihan ay hindi po natatapos sa donasyon. Ito po ay nagsisimula sa puso na handang makinig at umunawa. Kung kaya mga curious, talagang napakaganda din na reflection ng mga pangyayaring ito ay isa ring paalala sa atin, isang eye-opener sa atin na magtiwala lamang sa Diyos at iasa ang ating buhay, ating sarili at proteksyon sa pagkalinga ng ating Panginoon. Kung kaya mga paalala pong ito mula sa Biblia ay talagang nagbibigay po ng malinaw na gabay kung paano po natin dapat harapin ang mga hamon sa buhay. Kung saan kabilang po na ang mga kalamidad tulad po ng matitinding sunog na ito ay may papakita po natin ang tunay talaga na
pananaw, no, bilang isang Kristiyano. Ano ba ito? Isa babala, isang parusa, pero para sa ating mga Kristiyano, pagkanyaya po ito na dapat nating kilalanin ng Diyos, no, bilang pinagmulan po ng lahat ng bagay, na of course ipakita po natin at malaman po natin na may pananagutan po tayo, no, sa ating sarili at sa ibang tao para po sa ating mga aksyon, no, na, sa kalikasan na dapat po nating tingnan din, no, at i-control. At of course, no, upang ipakita rin ang pagtutulungan, no, bilang isang komunidad, upang maibsan din ang hirap ng iba. Ang pagkakaroon din po ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos sa gitna po ng pagsubok ay talagang napaka-importante. And of course, ang pagsisisi kung nakagawa man ng mali at ang pagbabago ng landas, no, sa buhay na makasalanan tungo sa isang buhay bilang isang tunay na Kristiyano ay talagang isang tawag ng Diyos sa atin. So sa panahon po, no, ng kalamidad na ito, hindi lang po tayo dapat magtanong na bakit ito nangyayari, kundi ano ang magagawa ko upang makatulong at magbago. So mga sagot po na ito ay makikita po, no, sa mga aral ng Biblia. Isang aklat na puno talaga ng inspirasyon, katarungan, no, at gabay po sa ating lahat, no, sa ating sa anumang anyo, no, ng aspeto ng ating buhay. Kaya maraming salamat po, no, sa panonood mga ka-curious, at mag-iingat po tayo lagi at patuloy po na magdasal para po sa mga nasalanta ito. Kita-kits po, no, sa susunod na video dito lang po, no, sa inyong paboritong news commentary channel, Mr. Curious. God bless po sa ating lahat.